Hello sa mga idol natin dyan, sa mga kahabi natin dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Like, subscribe, and hit the notification bell. So, namiss ko kayo lahat mga kahabi dyan. Gawa ng busy tayo sa work. Di tayo muna nakapag-upload pero patuloy tayong nagko-collect ng mga coin. Merry Christmas. Musta na ang koleksyon? Musta na ang bentahan mga kahabi? May bumibili ba? So tayo, wala tayong pakialam mga kahabi kahit na may bibili o wala as long as nagko-collect tayo. Kaya hindi tayo na-stress. Sa mga bariyang nakukolekt natin. So, ang mindset kasi natin is mag-collect lang tayo ng mag-collect ng mga coin. Di naman yan ura-urada na tataas kaagad ang value. So, depende yan sa coin mga kahabi. Kung yan by konti lang yung na-mint. So, magkaiba kasi yung mintage at saka percentage. So, ang percentage makikita yan sa record ng numista. So, ibig sabihin, ang percentage, kung ilang percent yung may tangan or may hawak na mga kolektor na ganun. Kasi yung numista naman yung may hawak ng monitoring yan patungkol dyan sa coin collecting. Kaya ang mga price natin is malimit. Binabase natin sa nnumista.com. Yun ang mga prices or value na binabasehan natin. So, hindi tayo gumagawa ng sariling presyo, fabrication para papaniwala natin yung mga tao kasi kawawa naman yung mga umaasa, mga kahabi dyan, mga idol, di ba? So, yung iba nagagalit kasi hindi sila makapagbenta. Maraming nagko-collect. Ang problema dyan, malimit na tanong ng iba kung saan mo nga ibebenta. Mas marami kasi yung paasa dyan na malaki na daw yung halaga or binibili nila sa malaking presyo at may mga page pa yan mga yan, mga kahabi dyan, mga idol. Pupuntahan mo daw doon sa page nila, doon ka mag-comment. Ang problema, hindi naman sinasagot yung iba. Maraming hindi sinasagot. So, nagre-reklamo yung mga tao. So tayo dito is nagko-collect lang tayo mga kahabi. Wala naman tayong presyo dyan na sinasabi na bibilhin natin yung mga barya nyo sa ganong halaga. So malimit, sinishare lang natin dito is yung mga coin na magkakabalyo sa bandang huli. So may value yan, bakit wala? Unang-una, pag circulated pa yung hawak yung coin or pera, may value yan, face value. Kasi circulated pa siya eh. Pagka uncirculated or demonetized na, hindi na magkakabalyo yung coin nyo. Halimbawa, katulad nito, demonetized na mga kahabi dyan, mga idol. So, wala nang value to sa mga hindi nagko-collect, di ba? Natural. Kasi hindi mo naman to pwedeng ibili na sa tindahan itong mga ganitong demonetized na mga coins. O katulad nito, mga matatagal na tong demonetized, ibig sabihin hindi na sila nagse-circulate mga kahabi dyan, mga idol. May bago tayong nahunt dito mga kahabi na malaki na ang value mga kahabi. So, unti-unting tumataas yung mga value ng mga coins. Sa mga nagko-kolekta, yung iba kasi dyan, galit. Masyadong mainipin na magbenta, di ba? So, ang pagko-collect ng coin, di naman ura-urada yan na tataas kagad ang value, di ba? Pag-collect ka lang, wala naman sa pilitan pagka mag-collect ka o hindi, di ba? So, yung iba na nagagalit, naiinip kasi hindi makapagbenta, gawa nga nung marami kasing iba dyan na pinapaasa yung mga nanonood. Kunwari, napakamahal na. So tayo, ang binabasehan natin dito mga kahabi, mga idol is yung
price monitoring lang ng numista. So hindi tayo nagpapabricate or gumagawa ng sarili nating presyo. So kaya nagagalit yung iba dyan, nagko-comment ng hindi maganda kasi nga maraming nagpapaasa na gano'n na daw kamahal. So tayo hindi naman tayo nagpipresyo dito, basta nagko-collect lang tayo. So sa dami ng mga nako-collect natin na barya, hindi tayo nag-i-expect dyan mga kahabi dyan na gano'n na kalaki ang halaga niyan. Basta't importante may tangan tayo dyan na sa koleksyon natin mga kahabi. Dito na tayo. May bago kasi tayong nahunt na 1 peso. So sa 1 peso magnetic mga kahabi dyan mga idol, ang pinakamahal dyan or hard to find is yung 2005 mga kahabi. Alam nyo naman siguro yan na yung 2005 na 1 peso magnetic is hard to find. So ang price nito sa numista, kung numista ang babasehan natin, is nasa 630 pesos. So imaginein mo, piso mo magkakabalyo ng 600 plus, di ba? Malaki na siya, mataas na yung value niyan mga kahabi. So tataas pa yan, depende yan sa mga buyer dyan or mga kolektor kung may bibili man. So kung wala silang hawak, natural bibili yan. So at least alam na natin yung pinaka bottom ng value niyan. Yung nahunt naman natin na isa pa na mataas din ang value is itong 2010 na, ito bago pa natin nahunt to mga kahabi, na reverse 3. So napakalaki na rin ang value nito. Actually hard to find to mga kahabi. So madungis-dungis pa siya oh. O di ba? Yan yung reverse 3 na 2010 1 peso magnetic. So yung isang 2010 frosted. So hindi siya ganun kamahal. Ito yung frosted oh. Hindi lang masyado kaya no. Yun may nakisap-kisap na ganito. Ito yung frosted na reverse 3. So hindi yan yung mahal. Yung piso mo is equivalent or may value na 400 pesos sa extra fine. Maswerte yung may mga hawak nitong reverse 3 na 1 peso 2010 na hindi frosted ha. Hindi siya frost. Kasi yung frosted medyo mababa. So tatlo kasi ang reverse ng 2010 na 1 peso. Yan ang mga piso na magnetic na dapat nating makolekta. So dito naman tayo mga kahabi sa eto bago natin na hunt na 2012. Ang ganda pa ng kondisyon mga kahabi oh. Parang nagpo-frost pa siya oh. So isa pang mahal ito sa 5 peso. Itong year 2012. So matagal na kasing mataas ang presyo nito. Although maraming may hawak nito mga kahabi. Pero yung price niya na record sa numista is mataas. Nasa 210 pesos yung uncirculated. So mataas na siya. Malaki na yung value mga kahabi. Value katulad nito, marami tayong nakikita na 2012. So mataas ang value nito mga kahabi sa record ng numista. Nasa 210. So yun lang muna mga kahabi dyan mga idol. Maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat. Bye bye. Like, subscribe, and hit the notification bell.